Ba't mo ba dinala sa Malabon? Nakita mo ba yung ano ni Erwan? Gusto kong patingin din sa inyo. Ako kasi naglabas si Erwan sa YouTube. Nakita kayo? Kung nagkita kami, di lang nagkagulo. Hindi kasi, nakaraan pinagluto ka namin. Oo nga. Eh di, abang inaantay natin yung sous chef mo. Sous chef ba yun o sous chef? Chef yun. May restaurant talaga sila, Api. Pero bago yan, i-introduce muna tayo ni Api sa ano. Oo, yung mga kainan dito na. Unahin natin yung palabok. Yung Nanay's Pancit Malabon. Paano ba masasabing legit ang Pancit Malabon? Pag sa Malabon mo binili. Oo. Tapos, magdi-dinner tayo sa rooftop nyo. Oo, doon. Black cookies! Oy! Hoy! Dito kinasal sila, Api, pre. Yan din sila, Mag. Binyag! Binyag! Mga boss, masarap ba ano rito? Pancet? Pancit Malabon, masarap, the best. Oh, sige, pupuntahan namin eh. Nandito na kami, no? Sa Nanay's Pancit Malabon. Diyan mo, ang daming kumakain. Tara. Hello po. Ano lang, yung 3 to 5 na bilao lang. Pasok yung 400. 5 to 6, pre. 50 pesos lang. Ito nga, luma, di ba? Siyempre hindi sila papauli sa sa trend. Hindi din na nila nabubo, pare. Sino po yung nagluluto dito ng pancet? Kayo po, chef? Taga saan po kayo? Taga dito po. Malabon, legit. Bali, ako ang apo. Wala yung ate ko. Siya talaga ang nandito. Bali yung lola namin, ayun no, si nanay. Siya si nanay. Po naka-shades ha. Sayang, hindi nabot si Jody kanina. Kakagaling lang po. At saka ito talagang inaako nila, pare. Best Pancit Malabon. Ayon kay MJS. Ito na. Ang bilis, oh. So, 400, no? So, para may stock din. Pupunta tayo doon sa may palengke namin. Okay naman. Ongkoy. Iba yun. Ano yan? Anong bibili? Pichi-pichi daw. Isa sa mga masasarap na pichi-pichi dito yan sa Malabon. Hello po. 30 pieces po. Magkano po yun? 285. Thank you. Pagka pichi-pichi ang tao. Yun ang hindi ko na-research. So, pre, masasabi mo na may modern ang dapat abangan sa Malabon ngayon. Oo. At malalaman nyo yun mamaya. Ayun na. Sabi na si Ongkoy, dumating. Sunduin ko na. Ayan na. Dandings. Yun na. Yun na lang. Oh, yan. So, ano yung next na titikman natin? Ongkoy ba? Hindi, Okoy. Ito yung sikat na Okoy yan dito. Boss JR. O, pre, order ka na. Bigyan mo na kami pre ng tigi-isa. Regular, overload, tsaka special. Tatayo ko okay, pare. Pag may bumili, ito na. Nakita nyo rin si Boss Erwan. Dito na. Na-feature ka rin. Buti, boss, napagtsagaan mo si Api maging kaibigan. Lahat naman kaibigan natin eh. Boss JR, kailan mo pa ito inumpisahan? Anong taon pa? Tagal na, 1999 pa. So, buhay na si Api noon. Sarap niyan. Ano yan, boss? Kayo lang nag-aral magano or... Dating timpla niya, ako na yung nag-ayos. At yun, sa awan ng Diyos, napag-boom natin. Sana, kuya, mas umano pa, lumago pa. Uy! Tapos na. Sabi mo boto ka, Api. Aminin mo na kasi yung totoong pano mo dito. Hoy, loko. Tatakbo ako sa linggo. PRT. Yan ang ginagawa niyo sa mga ganito. Ganyan. Yan, minsan natatapon na lang namin. Ay, ganun Ay, boss. naka-16 na ako eh. Magkano po lahat, kuya? Ito, 85. Eh, 185 plus. So, 100 lang, no? Hindi, joke lang. Negosyo yan eh. Ito yung menu nyo, no? Gano'n na to katagal, Pi? Magto 2 years na. Ay, we. Saan to banda sa, hindi ko abisado Malabon eh. Concepcion, 7A Luna Street, Concepcion, Malabon City. Ganda ng view dito, no? Sayang walang sunset eh, no? Pero bro, ay masaya. Ang sarap ng mais kunyelo niyo. Uy, thank you, thank you. Tikman natin yung mga food nyo. Ano ba mga, anong mga sinaserve nyo, pre? May silog kami dito, sizzling. May mga tibo, may rib eye. Ano yung gusto mo ibida? Tikman nyo yung ribeye steak. Tikman mo! Sabi nyo, i-recommend ako. Inatake na. Yung tenderloin. Order tayo niyan. Sige, Kuya James ba? Huwag yung ngiti. Huwag yung ngiti. Tenderloin. Ilang kanin? Lumabas, nag-count ka na lang. Uy, huwag mo ganunin. Kaka-break lang yan. Naalala tuloy, oh. Masakit pa yan, pasensya na. Masakit na. Masakit na. Masakit na. Ikaw kasi, pinaalala mo. Tapos, kare-kare lechong kawali. Meron kaming sisig dito na ngayon, iniba namin. Yung style kasi ng sisig noon, Manila sisig. Ngayon, halo na. Kapampangan, tsaka Manila. Iba rin collab yun eh, no? Pero, ang order natin, dinakdakan. Wala pala sila banggit. Nakwento lang. Yun na lang muna. Tanong mo, may nalista. Tenderloin isa, anim na plain rice, kare-kare lechon kawali isa, at saka Dinakdakan. dinakdakan. Ayun. Ilang minuto to? Mga 20 lang. Oh, ang bilis! Ang bilis! At dumating na nga ang pagkain. Ang galing, 20 minutes nga, sakto. Boss James, pasok mo na yan. Ito yung Yan yung tenderloin. tenderloin.
Tenderloin. Uy, medium rare. Ito yung... Ito ano po to? Ano to? Kari-kari na lechon kawali. Binigla mo kasi. Yan ang masarap. Yan ang favorite ko. Ano yan, kuya? Ito dinagdagan ko. Uy, ito. Hindi sa amin yan. Yan yung kaninang in-order namin na si Ungkoy. Ay, si Okoy. Pansit malabon. Oy, pansit malab. Sarap, daming itlog. Pansit malabon at pichi-pichi. May pichi-pichi po. Parang fiesta. Wasak to. Wasak to, pare. Anong pang inaantay natin? Atake na. Doon muna tayo sa mga kalaban nila sa labas. Oo nga. Okay muna. Ready? Cheers! Buhos mo na yan. Ang sarap. Malasa nga. Ang sarap. Actually, yung nakakain kong ganito parang sunog. Ang may timpla dito, yung harina na inahaluan, no? Sarap, pare. Sarap. Okay ni JR, puntahan nyo sa Malabon, sa may Concepcion Market. Masarap. Walang halong bias. Sa. Ay, walang kalamansi. Pero di bale, okay lang. Okay. Cheers! Cheers. Natin. Ano to? Ay, nanay! Ang sarap mo, hayop ka. Walang kalamansi. Diba? Ano sinasabi ko sa inyo? Kumbaga sa lechon ng Cebu, kahit walang sauce, masarap. Yun pre, ganun siya. So siyempre maraming pansit sa Malabon, may pansit Malabon din na branches sa labas. Ang i-recommend lang namin yung Nanay's Pansit Malabon. Oh, cheers, may kanin na oh. Cheers, Oh, ha? cheers. Cheers. Uy, kayo minsan bibigyan nyo ng ano, oh. Pakainin nyo kasi sa bahay. Gagawin, sarap. Pwede pa umorder. Order pa, isa pa. Pwede to pag naiinumin kayo. Masarap talaga to. Masarap. Ngayon, kung gusto nyo kaming ibas, kasi baka sabihin nyo bias kami, tikman nyo, puntahan nyo dito. Oo nga, puntahan nyo. Kayo na lang magsabi. Tenderloin. Uy, mamula-mula. Mamula-mula, sirana. Okay, iwanan ko na. Yan ang gusto mo eh, no? Yung, hawak mo na eh, nandiyan ka na eh. Kunin mo na, di ba? Yan ang problema sa'yo, Happy. Ako, nilalagay Parang ko lang. pusa yan eh. Pag hinawakan mo dito, tigil Baka yan. pa nagpapakawalan. Tenderloin, pare. Tenderloin, guys. Cheers. 3, 2, 1. Hindi rin masarap. Masarap. Sakto lang, tangik. Pero yung kanin niya, tatlong. Sarap, boy. Lechong kawali, kare-kare. Lagyan nyo ng sauce. Oh. Bakit? Naalala ko dati, pre. Handaan sa may ano, yung kaibigan ni Papang Swan. Okay, kain! Kain! Bala kayo, eto na. Para makwento ko na. Ang sarap. Sabi ni Happy, sarap. Huwag mo ipilit. Masyadong, ano yan, stretch. Alam mo, kaysa ganyan kayo, i-bash mo na lang. Pero naranasan nyo ba yun na, ano, na mag-run? Ako naranasan ko, aminin ko nagawa ko yun. College tayo, maingay ako, nakakainis ako eh. Eh kasi kaya ako lang na-open nung mga nakaraan. Hindi naman rant yung mga nakikita ko. Actually, may nakita ako, naghiwalay, nakasal, tas niloko nun. Hindi ko na lang papangalanan. Tapos, meron pa tayo, ano, na-shoot natin sa La Union na DJ, na, yun nga, binugbog. Alam niyo naman na siguro ng iba yun. Wala lang, naisip ko lang din, okay lang ba yun? Kunyari, ikaw pre, may nangyaring malala sa'yo. Ipopost mo ba siya? Extremes, naghiwalay, na-scam ka, Hindi. nasaksa ka, or nanakawang ka. Siguro pag nag-unfold na, pero siguro yung kunwari naloko ako, hindi ko pa post yun. Paano kung nahuli mo mismo? Hindi, ito sinasabi ko nga eh. Sumakay sa ano? Ito sinasabi ko nga eh. Sinasabi ko nga eh. Ikaw, ipopost kita eh. Huwag muna. Kunwari nahuli ko, mapapahiya ka eh. Eh pre, yung mga tumatayo sa parking. Pwede bang i-post yun? Feeling ko pag sikit na nakaabot nun, feeling ko, Feeling ko ididiretso ko. Unti-unti, parang pwede. pero yun nga, going back pre, Yeah, ikaw na lang si DJ, binugbog ka. binugbog ako. Hindi ko i-share. Kunwari ikaw pre, nabugbog ka, as in wasak talaga yung mukha mo hindi kita ipopost. Kaso pre, ang problema, kilala kasi. Ang akin ako kahit sino kayo hindi ko post yung mukha nyo na... Bakit? Kasi parang lowest nyo yun eh. Wasak na wasak yung mukha nyo. Eh di nandun na yung mukha nyo sa internet na wasak na. Ito naman yung akin lang naman. Tapos ipapulis ko na lang. Tapos siguro gawa ko ng statement siguro. Pero paano nga yun? Kasi kailangan mong humingi ng hustisya. Yun lang yung kailangan, yun lang yung magagawa mo i-post. Hindi mo naman makukuha yung hustisya sa ibang tao Yung simpatsya kasi kinukuha mo eh. Again, pre, hindi ko, kunwari yung wasak na wasak. Yung mukha mo nga, ayoko nga i-post ngayon eh. Sa totoo lang Kasi wasak yan! Pero pre, hindi ko gagawin. Kunwari yung wasak na wasak. Kasi parang YouTuber tayo. Pwedeng gamitin na kasiraan sa'yo, na meme, na parang ganun. Yun yung akin. Ang masakit nun is, paano pag napatawad? Yun nga eh. Isipin mo, nag-post-post ka nga ng gano'n, yung mukha mo, gano'n. Tapos, hindi naman masama magpatawad, pero kasi... Ako to Apis point ng hustisya, iba-blur ko na lang. Ganun. Kasi need ko rin eh, para mapabilis. Tsaka proof yun eh. Pero ikaw, pre, magagawa mo yun. Hindi ko kaya yun, Diyos ko po. Imagine mo nagda-drive sila, paano? Bang! Yan yun, no? Parang masira ng gano'n. Hindi daw gumana yung RFID. Kaya binuksan yung tapos tumawag ng saklolo doon sa... Tumakbo na yung lalaki, sumakay ng bus. Tapos yung sasakyan, ano nangyari? Hindi ko na alam.
Dati inalam mo eh. Mali mo. Ganyan yun, no? Bang! Bang! Siyempre, sumasalag pa yan. Dikit mo. Dikit ko? Pero kayo ba, pre, may mga na-post na? Ito lang mga post ko dati, oh. Pinipisap ko yung tropa ko. Nag-cringe na ako pag nakakita ako ng mga post na ultimong parang pwede nyo naman isettle na lang ng kayo-kayo. Yun yung extreme yung kay DJ. Ano yun? Like, to some extent, okay lang na yun. O parang, pero may mga ano lang eh, na minsan nanliliit na bagay. Pwede bang i-chat mo na lang? Kung may hindi ka talaga mapakali, pwede bang PM mo na lang yung babae, lalaki? Sa iba't ibang ano to, hindi lang relationship ha. Sa ano, sa utang. Usually, ang mga nakikita mo pinopost, mga nangungutang. Kayo, ako wala akong ano dyan. Bawal yun kasi pamamahiya yun eh. Ang bawal ata yung ano, yung mga screenshot. Tapos hindi alam. Pero anong tingin sa utang? Dapat ba pag hindi ka na nire-replyan, sinubukan mo na lahat, hinanting mo na, di ka... Di ba dapat pag ano, papautang ka, kaya mong wala na yung pera na yun? Ready ka, no? Ready ka dapat na. Ikaw pa tuloy mali. Hindi naman sa mali. Hindi ko lang din siguro makita sa akin na maniningil ako online. Pero paano nga kung hindi ka na pinapansin? Eh di wala, sa kanya na. 100,000 pre. Una sa lahat, di ako magpapautang ng 100. Kung magpapautang ako, yung kaya kong Okay na. yung okay na. So, mangutang tayo lahat kay Miko! Basta sa utang, I think maganda yung ano ni Miko. Nasabi rin sa akin yung dati. Kung ano na lang yung ano, kaya mo i-let go, bigay mo na. Eh kunyari pre, wala yan. Niloko ka, nahuli mo. Ipo-post mo. Ah, okay. Hindi ko kaya. Never talaga. Kunwari kahit kasal ako. Hindi kasi rin tayo ma-post ng ganun. Tingin nyo, bakit nila pinopost yun? May ganun ako nun eh. Nung college tayo, isang beses binalikan ko yun. Pagka yung mga memory... Boring! Tanga rin to eh. Ako natutuwa ako eh. Okay, tuloy. Hindi na boring, bro. Naalala ko lang kasi bigla. Ako nga, hindi point ko nung sa akin. Kasi siguro nasa day and age tayo na, may mga nakikita rin tayo na medyo mga nasa edad na rin yung iba. Yung iba, magulang na. So, sa tingin nyo ba collectively, may mga bagay ba na dapat hindi na pinopost or pinopost? Maraming bagay na hindi dapat na i-post. Hindi akin, ano, feel ko ang mga dapat lang i-post is yung mga for awareness. Pero, di ba yung Facebook, personal naman eh. So, kung ano yung gusto Kung sino ano, lang friend. Kasi kung sino lang yung friend. So, kunwari, gusto kong nalaman nyo na, ganito ganyan, nag-celebrate kami ng birthday, post ko. Pero dumating na tayo sa point ng social media na marami ka ng friends or ano, naka-follow sa'yo na hindi mo kilala. Parang ano na, content creator na lahat. Ito, negatives yun, di ba? Nakabili ka ng auto, ng bahay. Popost mo? Hindi. Sagot mo na, hindi. Depende. Depende. Ako may chance. Pag mga milestone. Kotse or bahay? Hindi ko maiisip magpo-post ako ng bahay, nakabili ako. Ipopost ko lang na may bahay na ako. Creative way mo ipopost. Okay yun. Kung artist ka, creative boy, or susi lang siguro. Tapos may, pero parang, Hindi, ganun pa rin eh. Ako ipopost ko lang kung may 10 taong nagsabi na i-post mo. Kasi yung tao, pre, may pitik yan eh. May yabang tayo na pag gumanon. Pak! Pre, pero pag ako, kunwari, nag-champion ako sa Choreo Cup. Ay, mga ganon. yan Mga eh. achievement na ganon. debate doon, achievement din yung house. Siguro magpo-post ako noon, blessing na ng bahay. Blessing lang ng bahay. Gets ko rin na makakita na ano. Masaya din ako makakita na kunwari, yung tao, tapos ka na ikaw. Plastic ka? Kung hindi mo kilala, ba't ka magiging masaya? Baliw. Yung likelihood na ipopost ko na may bahay ako, hindi ko siya pamakita. Ikaw, Kit? May chance eh. Kasi kunwari, yung memories din. So ipopost mo siya ng... Hindi, may chance lang. Tayo, lumaki tayo na biglang umusbong yung Facebook. So alam natin yung feeling na walang Facebook, di ba? So ako kasi, palagi ko siyang nakukumpara na, ikaw ba pag nasa labas ka, ipagsisigawan mo na, oy, may bahay na ako. Ewan ko kung ako lang pero yun yung nararamdaman ko palagi pag nagpo-post ako sa Facebook. Saka yung comment ko sa Facebook na, pag ito ba sinabi ko sa personal, kaya ko bang sabihin to ng personal? For example, magko-comment ako sa isang tao, wala kang tanga sumayaw ah. Kaya mong sabihin harapan. Kaya mo bang sabihin ng harapan? Or eto kasi mabilis mong naiisip kasi nangyayari sa akin. Ang galing sumayaw, pero yung muka, ano eh. Wala, hindi nakakatawa yun. Piling ko kung lahat ng tao sa Facebook ganun mag-isip, bawas yung haters eh. I think siguro ang ending niyan, kung magpo-post ka, be open na magkaka-opinion yung tao sa'yo. Kahit ba nag-post ka, ang ganda, ang mahal ng kasal nyo, bago kotse nyo, na niloko ka, ganyan. Huwag kang masasaktan kung nagkakaroon na ng opinion yung mga tao kasi in-open mo eh. So kunyari kami, nagbabash kayo sa comments, nababasa namin yan, pero anong magagawa namin? Hindi nyo naman alam, pero sasagot pa ba kami? Wala, pinost namin eh. So, Pero at the same time pre, yung mga comments din kasi,
kasi, it comes with the tone. Yung tono na parang hinintay ka lang magkamali, tapos Mga naka-sniper, no? oo. Sa kunwari sa video natin, may nasabi tayo ng iba. Pwede naman sabihin ng tao na in a respectful way. Diyan bumapasok ang dami accounts. Kaya may mga dummy account. Tsaka hindi ko lang din ma-imagine na, pare, NBA, kukomentan ko siya na wala namang kwenta yung player na yan. Tapos, ikaw mismo, sa sarili mo, hindi ka naman, wala ka naman doon sa laro. Tsaka alam mo ba yung nangyayari mismo sa loob ng mula sa training? Hindi daw, pre. Yun, o, di ba? Alam nyo, para maiwasan nyo yung pre, gawin nyo. Sabihin nyo out loud. Yan, nakita nyo. Parang tanga. Tapos scroll up nyo na. Eh ano naman masasabi nyo sa mga inspirational? Sino ba ang motivational ngayon number 1? Si Tito Mikey, di ba? Alam mo ba sino hater niya? Sino? Si Ikoy. Ayaw niya yung mentality na sipag lang. Anong say nyo doon? Like kunyari, ganun. Tito Mikey na o hindi? Baka may ginugol siya. Wala namang masama mag-post pero like, The usual content ni Tito Mikey na buwinan pa natin, na galingan pa natin, kailangan magsipag. Tapos parang ang caption ni Ikoy is ano ba yan? Ako lang hater. Tapos parang, ba't ganun? Hindi kayo nasusuka. Ako hindi ko ma-hate both eh. Kasi si Tito Mikey, nakaka-inspire talaga. Alam ko siya kung saan galing eh. Tapos siguro pinangatawan niya na mang-inspire talaga na to be better, to dress better, to do better. Ngayon naman si Ikoy naman, nandun siya sa side ng paano yung ibang walang opportunity talaga na for example, pinanganak sa ganitong area. Pare, ang trabaho niya is security guard. Alam naman natin, security guard dito, mababa ang sahod. Masasabihan mo ba yung security guard na sipag lang? Yun yung point nila. So ako, I cannot hate both. Parang yung sinabi kong both, ang ganda, di ba? Magkaiba sila ng market. Magkaiba, pero nagigets ko parehas. Ano lang naman yan eh, mga ganyan inspirational. Hit or miss lang yan kung hindi mo gusto. Hindi para sa'yo. So sobrang daming influencer, pili ka na lang kung alin yung tatama sa'yo. Oh, dessert mo lang. Gusto nyo yung dessert? oh anyway, so yun nga, yung mga motivational or inspirational na yan, hindi ko siya nakita as ganun, na parang, grind ka lang man, pera lang tayo pare. Ano yan eh, hindi yan basta-basta. Kumbaga sa pagiging gangster pare, it's the life you will choose. It comes with a lot of things, hindi lang siya basta grind lang, gawin mo yung idea mo. Ganyan, maraming yan, kino-consider dyan na, again, kung kaya mo naman, di wala tayong problema, di ba? Pero yung mga kabataan kasi baka lang naisip nila, ganun lang bibili sa mga bagay. 10 years na kaming black cookies. Pero yung tayo? YouTube. 5, magpa 5 na. Tinan nyo nga, ganito pa din, di pa rin kayo nanonood. Dinadaanan nyo lang kami pag nakita nyo kami. Yung mga nakikita nyo kila Tito Mikey, yung mga bahay ng friends nyo na may house and lot na sila, syempre, may pressure eh. Wala ka eh. Buti pa sila. May kanya-kanyang timing yan. So, yung pagpo-post nga ng mga ganun online, negative or positive, I think for me, it comes with a lot of things na pwede mong i-consider. Try nga natin mag-motivate. Sa mga dancer. Sa mga dancer na gustong maging tulad, maging Miko Bodo. Hindi kayo magiging Miko Bodo, yun naman. Trabahoy mo yung sarili mo, baka masipagan ka pa. Kasi kung ako, tatamarin ka lang. Ang ano ko na lang kasi, iba rin yung pang-motivate ko dati. Iba yung style mo. Sa ngayon, yung parang kumbaga with realism na. Same. Speaking of motivation, ang pinangako ko na lang sa sarili ko, wait lang, tigil mo yung bibig mo. Ang pinangako ko sa sarili ko, Dre, magsalita kapag may ibubuga ka na talaga. And yung ibubuga na yun, standard ko talaga. Na wala akong basihan sa ibang tao. So hanggat di ako nagsasalita, wala pa ako nakapatunayan. Ako, pre. Sabi sa'yo, itigil mo! Pero siguro naman, pwede man magsalita sa, kunwari, yung gustong marating yung hanggang dito lang sa atin mo. Oo naman. Marami kasi masyado nag-overthink na paano gagawin. Akin, ang advice ko, yung kaya rin namin na pag-uusapan yung posting ngayon, huwag nyo na lang i-post. Marami rin ako nakikita na yung next step nila, pinopost nila, or yung next na bibili nilang gamit, or yung next Marami tuloy nag-aabang parang bumagsak kayo eh. Yun din yung isang concern. Tsaka mayroon din saying na kapag in-out mo agad sa universe nang hindi mo pa nagagawa, or let's say yung prayers mo ganyan, minsan na-jinx eh. So, hindi naman yun real or ano. Ako na lang na akin na lang. Kasi sa totoo lang guys, walang pakialam ang tao sa atin. Yun lang ang pinaka-totoo doon. Parang ikaw lang at ikaw lang din yung makikinabang niyan. So, i-cherish mo na lang on your own. Gawin nyo na lang. Akin yun lang. Pag may pinagdadaanan ka, tingin ka ng perspective sa iba, buhay ng iba, kapag may gusto kang gawin mo lang. Kasi sabi ko rin sa kanila, isang beses lang tayo mabubuhay eh. For sure, may mga magko-comment sa inyo, paano may sakit si daddy, may ganito ganyan. Hindi naman ngayon eh. Eventually, once na kaya mo
mo na, di mo i-give up yung dream mo na yun. Kasi may mga nagtatrabaho ng 4 na trabaho, 2, lalo ngayon online na mga nag-VA, ganyan-ganyan. May raos lang yung family, pero at the same time, yung bakanting oras niya, pang After hours. business niya, yun, after hours. So, yun ang real life na I think hindi na-appreciate ng tao kapag pinost mo lang yung Rolex mo or yung cash band mo, bro. Nakabili ka ng lote, hindi yun nakikita. Yun yung pinakamasarap, yung hindi nakikita. Sabi nga kung mas magaling ka kapag walang nanonood sa'yo, ibig sabihin, mas makukuha mo yung gusto mo. Kasi parang mas gusto natin, may nakakakita lagi ng ano natin validation. Kung hindi mo kayang mag-workout or mag-trabaho or i-deal yung problema mo, ano man deal yung on your own, wala kang black cookies, wala kang tropa, ganyan. Kung hindi mo kayang galingan doon, paano ba kapag may mga nanonood na sa'yo? Diba? Integrity. Tawag na integrity. So, happy. Tsaka hindi lahat ng nakikita nyo sa social media, totoo. Akin na naman, taliwas. Basta post whatever you want. Kahit ano pa yan, basta wala kang tatapakan tao. Kung anong gusto mo, kasi kahit sabihin mong may nayayabangan sa'yo, sa sobrang daming taong, kunyari, nakikita yung mga post mo, meron at meron dyan na parang na-inspire sa'yo. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi man para sa'yo yung post, para naman sa iba. Maganda din yung nasabi mo na sa pag-socialize, mas bigyang pansin yung pakikipag-usap sa tao kaysa yung sa cellphone kayo nakikipag-usap. Yun din. Practice din kasi. Tsaka hindi mo akalain next time, baka may kailanganin ka doon, tapos pwede siya. Tapos kung kunwari may gusto kang iyabang, kaysa post, isipin mo muna, invite mo sila, tsaka mo pakita. Oh, sikit, di ba magpakita ng MacBook yan nilalapag. Tumama nga agad Pre, gagano niya. Ganyan. I-edit ako. Ayun lang mga chong. Mag-post ka ng gusto mo. Basta be ready kung ano yung, again, double-edged sword nga yan. And at the same time, as much as possible, kung wala ka namang nasisiraan, nakakapakan, nasasaktan. Tsaka ang talagang gusto mo lang naman maka-inspire. Tuloy mo lang. Saka hello, kung di ka naman dami account, tayo sa'yo yung comment mo, no? Yeah!